konting kabig pa. Municipal government farm na LGU. Demo farm nila. Kaya nilagyan ng park. Hindi ah. Yun. Simon ang mauna para may liwanag ng buhay. May liwanag. Bon, mauna ka dito. Entrance and exit. Pero ayun yung 4 locations positioning north, south, east, west. Kaya sa loob ng tunnel may natural ventilation kasi kung saan ang direksyon ng hangin, may opening. Walang bats. Sometimes, pero yun yung mga fruit bats. Alin dyan? Bihira lang. Alin yung fruit bats? Yung ganong kaliliit na Nasaan? paniki. Na paniki. Fruit ang tawag doon. Ano yung paniki yan sa ano, yung mga prutas. Talagang ano, kaya fruit bats. Ayan yung isang opening. So sa taas, may tatlong opening Ano to. yan? Yan na, entrance exit at the same time Bakit gunnery. maganda ang kanyang kwan? Kaya may semento kasi gunnery siya. So, siyempre kung may impact, may gira, yung vibration hindi siya magba-bog down. Kaya sinemento nila. Ayan, pero baha. Yan, baha yan. Sa tubig ulan yan. Okay, sige. Kunting yung kulang. Uy, wala na sila. Iwan tayo. Okay lang. Oh, nandun na sila eh. Oh, ito yung pupunta doon sa second level. Kung bumaba ka dyan, 32 steps, 45 degrees, yung mga kwarto na yan nila doon sa ilalim. May Sige mga po. tie-stackan ng armas. Talaga? And then pwede ka nang lumag-exit doon sa baba ng bundok. So, facing West Philippine Sea naman yung daanan doon at sa kalsada kung saan tayo dumaan. Sino naman nito? Ang gumawa naman nito is mga Ipatan. Iba tapos Under Japanese. Hindi Amerikano. Sa pinakaunang place sa buong Pilipinas na sinakop ng Hapones kami, yung Batanes. Talaga? Pero, Kasi pag ikot What tayo, is- Japan, Taiwan, pagbaba nila Philippines, Batanes yun nandun eh. pero what is in store here in Batanes? Bakit ito kinakailangan nilang sakupin? Ito kasi yung nasa Pacific side, Bastion. Mm, Parang bastion. Ano? Gateway ng Pacific sa kanila. Tsaka more accessible sa kanila. Kasi mas Yuko malaki. lang, yuko lang. Ay, di mo po kuya. Di naman kayo matangkad. Diyan naman, Boeing Pacific Ocean ang monitoring nila dyan. So bawat pinto, bawat entrance and exit, purpose for monitoring possible daanan nila ng Batanes. Okay. Ayan, same, kagaya nung isang entrance exit na may semento, gunnery din kasi ito. Ah, Clearing shots eh. Clearing shots. Rolling. Toma. Okay, go. Yan yung tinanong niya. Ay, naman.
Nagulat naman ako sa'yo. Parang palutang-lutang na isla kasi dati hindi yan magkadugtong dito, wala pa yung structure na yun sa likod nyo. Dito kinuha yung pangalan ng next na stop natin, yung Mahataw. Mahataw, ibig sabihin ng Mahataw is hatawon or lumulutang, kasi before para itong lumulutang. Sir, 1980 nagkaroon ng malalakas na bagyo din doon. 5 lang yung natirang bahay dito sa town. Isa po yan itong next stop natin. At private house po yan, sir, ma'am. Pwede tayong pumasok sa loob para makapag-picture o pwede natin kausapin yung may-ari. At yung mga shoes po na Pila po ang sumita. dapat talas na rin po. Oo, dapat talas. Delikado, oh. Ay, ito din. Dapat
tubig from the hills papunta dito sa mga low-lying areas. Na yan na yung mga munisipyo at barangay. So dati nandun kami sa mga bundok para depensahin yung aming tribe against sa mga invaders na yan. Malanao. Sino yung mga invaders? Yung mga neighboring Japanese, countries natin. Nagpunas ako. Ito ni Mercy. Bakay sabat. Ako pa na step. Ako na. Live po natin ma'am si Joel. Ano po?
Sunog yung kusina, at least hindi maladami yung living room tsaka yung CR. So karamihan yan, lime and stone. Walang bakal yung congas. Depende din sa iba. Ito mga 1 foot lang siguro to. So pinapalitan to every 20 to 30 years. At yung pag-install ng rooftop, isang araw lang yung paggawa. So yan yung bayanihan. So halimbawa, ito yung bahay mo, kompleto ka na sa materyales. Pwede mong puntahan si Kapitan dito para sabihin mo sa Makalawa, magbububong ako, kompleto na yung kawayan, yung gagamitin. So, lahat ng mga family may representative. Mga kalalakihan, sila yung maglalagay ng bubong, kababaihan, kayo mag-prepare ng snack, lunch, and dinner. Isang araw lang yan, walang bayad yan. So, pag ikaw may-ari, yung gagastusin mo lang po, ma'am, yung pakain, painom, tsaka pa-snack. So, more or less lagi mo mga 10,000. Kaysa kung babayaran mo yan each po, 800 per head. So, mga 20 hanggang 30 na mahigit tao yan. Opo. So, kung babayaran mo yun, kulang yung ano. Kaya dito sa Batanes, uso yung bayanihan. Kasi nga, siyempre, pag lahat yan, babayaran mo. Opo. Ano, So, until now po ba? Uso pa rin po yung... Uso pa rin po. Bayan. Pero yung wall niya, hindi isang araw lang paggawa. Yung matagal yan. Opo. Kasi yung paggawa ng ganitong traditional na bahay po, unang-una, kukuha sila ng mga dead corals dito sa dagat. Yung mga corals na yan yung sinusunog namin sa hukay. Mga 2 meters yung lalim yan. Alternate yan, firewood, dead corals. Kasi pag nasunog yung dead corals na yan, nagiging powder, paste, or calcium oxide. So in several months, mga 5 to 1 year, saka siya pwedeng kunin dun sa hukay na yan para gamitin parang semento na. So matagal. Okay. At may mga ano pa yan, may mga ceremonial or may mga binibase namin yan sa phases of the moon, yung lunar calendar. Kasi before, yung mga tao, nung wala pa yung mga internet na yan, mga ganyan, kalendary or sa buwan tayo, depende kung ano yung mga activities natin sa pang-araw-araw. Kasi yung buhay natin, konektado sa buwan. Kasi kaya may lunatic, di ba sa may lunatic, depende. Kasi pag full moon kasi, yan yung best time na mag-cut or magputol ng mga kawayan tsaka kahoy. Kasi pag full moon po, maliit lang yung water content inside, mas dry. So pag nilagay mo sa bahay, hindi siya kinakain ng anay or termites kasi dry. Ayaw nila. So kapag hindi siya full moon at nagputol ka, basa, moisture, 90% yan. Pag nilagay mo sa bahay, di ba malamig siya, basa, kinakain ng anay kasi gustong-gusto na kasi malambot. So kapag full moon kasi, low tide na low tide. Malalaman mo pag full moon po, ma'am, pag yung tabing dagat ko, yung low tide na low tide. Parang nag-evaporate yung mga Sabi nga nila, nag-evaporate kasi makakit sa buwan. Pagkatapos yung sa tao naman, lunatic. Kaya may lunar calendar, diyan kinuha yung lunatic na word. Lunar calendar. So dito sa dito sa Batanes, mga matatanda dito meron silang kalendaryo na yung we call that pilaton. So halimbawa kung gusto mo pilaton, kung gusto mo mag-asawa next month, May, tingnan mo diyan yung pinaka-best na araw para magpakasal. Dito hindi ka basta magpakasal dun sa araw na kung hindi mo titingnan dun sa pilaton or sa calendar na yan. Kasi baka dun yung araw na yun malas. So tingnan mo dun sa araw. Paano nila malalaman na malas yung araw na yun? Bawat buwan, bawat araw may nakasulat dun. Ito magandang magtanim ng ganito. Itong araw na ito, magandang magpakasal o magpatayo ng lupa. Ito magandang bumili ng property. Dito, huwag kang lalabas kasi may mangyayari. Opo. Wala namang mawawala kung pero dito kasi practice na namin yan. So, bawat mga lola namin may ganyan. So, lola, gusto kong mag-asawa next year, magandang buwan? So, yung lola namin,
Ano yan, yung Bubuksan kalendaryo. calendar. Oh. Ah, okay. Ito, Teka sa po. ano, May 1, maganda to dahil ano, yung mga lolo nyo, lola, alam po nila yan. Baka Parang- hindi lang ni-share sa inyo ganyan. Mm-mm. Parang yung sa Manila, di ba po yung calendar? Ah. Parang nakalagay lang dun yung full moon. Huwag mo, Mm-mm. The first quarter. Tapos kung ano yung holiday. Oh, yun. Yun po. Pero Pag dito po, naman, iba. yan, Parang meron special yan, meron calendar silang code dito. siya. Bawat araw, bawat month. Yan. Ay po. Tayo? Or picture muna tayo dito. Picture ko muna kayo dito. Nakita ko sa inyo kanina. Yan yung buyaboy or Philippine dwarf farm. Yan. Ganyan yung processor kapag ano. Sinusupply nila para maging fiber sa kanila pinapatuyo or pinigilag sa araw para maging brown siya, mas matibay bago nila gawin yung pakulo. Yung ito naman niya, ma'am, skin of banana. Ito yung Yung base? abaka. Yung pinaka-base niya. At ito namang tali po, mga drifted ropes or naanod from the sea na nirecycle ng mga locals ginawang ang tali. So mga tali nito galing to sa mga barko, mga international cargo vessels na tinapon o nahulog yung mga tali dun sa barko na yun. Ito yung ito yung kinukuha nila sa Pampang at ginagawang pangtali nila dun. Matibay ito, mga recycled materials. Ganito siya. So yung paggawa ng isang malaking bakol na yan, kasi ito maliit to, pang bata lang ito, pang display sa wall sa bahay. It takes 1 week to do this one. Kasi matagal, mano-mano yan. Yan. Yung ginagawa ni ate, ito pa lang siya. So pag may time lang sila, pumupunta sila dito para gumawa ng mga ganyan. Kasi bukod sa gawaing bahay, may mga iba pa silang ginagawa. So may schedule silang nandito para gumawa ng mga ganyan. Yung purpose po nito, ma'am, protection against sunlight at rain. So yung the right way to wear this one is nakaganon. Kasi yung protekta mo yung forehead mo tsaka yung back. Para kapag maaraw, umulan, hindi mababasa. Kasi magkukos siya ng sipon, ubo. Okay lang ito, wag lang yung likod tsaka yung bumbunan o yung ulo. Ganyan siya. At pag nasa bukid sila, may mga baby sila, ito yung alternative na higaan ng mga baby habang nagtatrabaho sa bukid, hindi niya pinaparika yung bata. Kasi ito, smooth na malambot. Pag sa lalaki naman po, ma'am, ito naman. Ito yung sombrero namin. Sa inyo yan yung bakul. Ito naman, kanay. Gawa sa, yung iba, gawa sa didit. Ito naman, kawayan to, no? Gawa to sa... papicture. Ganito. Pagkatapos meron kaming sort na vest. Pero same lang yung material niyan, yung raw material. Ganito siya. Mga farmers natin, fisherman, ito yung gamit nila. Before kasi, wala pa yung mga kapote, di ba? Mga umbrella, mga sombrero. Ito yung talagang ginagamit nila. Hanggang ngayon, gumagamit pa rin yung mga matagana natin. Nagbabay ka. At yung iba naman ginagawang walis tampo. Pag wala kang masasakyan. Naman kukulang. Meron din, wala pa siyang tukap. Yung isang large, isang malaking bakul sa 1,000, no? 1,000 kasi nga sabi ko matagal na gawin. Nadi-divide yan sa association nila for maintenance, sa mga needs kanila. Pero kayo mag-rent po, kung gusto nyo, 20 pesos per head yung picture taking. Ano siya, matibay, yan yung magdadala ng weight nitong basket. Parang pag ganito si Isadako.